Muli po mga kanyusik, ang ating pong pinag-uusapan yung araw po ng Friday, di tulad po ng nangyari kay dating Pangulo Rodrigo Duterte na ngayon nasa kusodiya ng ICC. Dapat bang dinggin muna rito sa Korte ng Pilipinas ang sinasabing co-perpetrators o kasabot niya sa crimes against humanity? O yan, para po sa inyong mga opinion mga kanyusik, padala na sa ating text line o kaya ay mag-comment sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. At dahil opinion nyo po yan, entitled kayo riyan at hindi namin kukwestiyonin o husgahan kung ano man inyong isisend sa aming komento. Correct. Dahil ano tayo dito, Darlene? Pag maganda na naririnig, yung komento ng bawat isa. Huwag kayong mahihiya. Kasi kakahiya po kasi baka babas ako. Hindi. Yun yung ano mo eh. Respetuhan tayo dito ng diba? opinion. Ito naman, Albert, meron tayong makakasama sa ating linya para tayo po ay tulungan sa ating pong pagtalakay sa ating topic ngayong araw po ng Friday. Kasama po natin ang political analyst and law expert na si Attorney Egon Cayosa. Magandang umaga po, Attorney Egon. Good morning. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Attorney Egon, pinangalanan na po ang sinasabing kasabwat or co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa crimes against humanity. Kasunod po ng document containing the charges. Ang tanong po, Attorney, automatically po ba itong magte-trigger ng arrest warrants at may kaso na bang silang kakaharapin? Hindi pa ho automatic yan. Nasa prosecutor ng ICC kung i-formally charge sila at hihingi ng warrant of arrest. Okay. Pag sinabi po bang co-perpetrators, Attorney, gaya rin po ba ito sa Pilipinas na mas magaan ang penalty na maaaring kaharapin at pwede bang maging excuse na sumunod lamang sila sa chains of command kaya sumunod at gumanap lamang sila sa kanilang trabaho? Meron hong kaunting pagkakaiba yung konsepto ng co-perpetrators under international law, under international humanitarian law, no? Kung saan sakop yung krimen na crimes against humanity. Doon sa ating local revised penal code at saka criminal procedure na yung mga principal, accomplice, and accessories. Magkaiba ho. Yung co-perpetrator, ibig ho sabihin yan, na yung kanilang ginawa o hindi ginawa ay necessary para magawa yung malawakang plano na pagpatay na wala nang dadaan sa due process. Yung bang huli arestuhin, investigahan, at ihabla at hahatulan ng korte. So, ang nangyari ho kasi malawakan patayan na lang, shortcut. So, ang ibig ko sabihin ng co-perpetrator sa international law, dito ho sa ICC, yung opisyal o mataas na opisyal na yung kanyang ginawa o hindi ginawa ay kailangan, necessary, para mabuo yung plano o yung polisiya. Pero yung kanyang ginawa by itself is not sufficient to do the crime. So, ibig sabihin, maraming elemento, maraming mga matataas na opisyal ang nagtulong-tulungan by their acts or inaction para patuloy at hindi at nagagawa yung mga pagsasalvage AJK at hindi napapanagot yung mga gumagawa nito. So, yun hong ibig sabihin. Hindi ho ibig sabihin na kaya naguguluhan ng taong bayan kasi akala natin ginagamit ng pati yung mga mambabatas at ibang abogado, ginagamit yung revised penal code. Yung isang dating DOJ secretary, sabi niya wala namang illegal na order sa akin ng presidente. Maaaring totoo yun, pero hindi nga niya kailangan ng order bilang DOJ secretary para sana investigahan at usigin yung mga libu-libong patayan, EJK. Pag ganun, hindi mo ginawa, under international law, hindi mo ginawa yung trabaho mo, o pinagtakpan mo, o kaya malabnay yung iyong effort, maaari kang co-perpetrator. Kaya nga, naisama siya sa mga ganyang mga listahan. So maganda ho na tinatanong nyo yan para maipaliwanag natin na may konting pagkakaiba ho. As a matter of fact, yung tingnan ninyo, yung mga principal na binabanggit ngayon ng ICC, hindi naman humawak ng baril yan eh. Opo, correct. Pero parang sila yung nagtulong-tulungan, yung mastermind, mga indispensable parties para mabuo yung malawakang
operasyon at polisiya. At yung mga nauutusan sa baba, yung tinatawag na foot soldiers sa international law, libreng gawin yan o kaya mabudol-budol sila, akala nila legal yun, ginagawa lang nila. At meron silang assurance na pag kayo ay kasuhan, kaming bahala sa inyo. So, ganun ho ang sitwasyon. Kaya nga nagiging kahit hindi sila humawak ng baril, hindi sila pumatay, maaaring sila ang pinakamalaki ang penalty. So, naging part din. Oo, nasagot ni Attorney Ego, no? Kasi si Attorney, si former DOJ Secretary, tama pa, Vitaliano Aguirre. Oo, di ba? Kasama siya doon sa napangalanan at umaalma siya doon sa pagiging kabilang niya. O, tama yung sabi ni Attorney, no? Tama, Attorney Egon, na dahil ikaw yung DOJ Secretary, wala kang ginawa doon sa mga reklamo, yun yung reason ba't ka napasama. Tama ho. At hindi ho kasi itong mga aligasyon lang eh. Ang daling tignan yung statistics. Mismo yung mga report ng Office of the President noong nakaupo pa si Presidente Duterte, merong isang report, sinabit yan sa Supreme Court ng Pilipinas. Na final ng mga human rights lawyers. Yung report na nagsasabing 20,000 na ang napatay. Or na-operate, di ba? Pero kung titingnan ho ninyo, official records ng DOJ sa panahong yan, 52 lang ho ang iniimbestigahan. At dun sa 52, halos wala hong nakunti at nakulong. Yung lang ho yung kay Kian at saka yung 4 na pulis sa Caloocan. Sino ho namang maniniwala na may hustisya ng ganyan? Kasi ho, sa ating lokal na batas, nasa jurisdiction pa ng DOJ at saka ng korte natin. Alam niyo ho kasi kung ikaw ay isang alagad ng batas na nakapatay ka, mang-aaresto ka pero nanlaban, papatay mo, automatic ho yan, kakasuhan ka ng homicide o kaya murder. And then, papatay ka. Self-defense. Tingnan niyo, walang inimbestigan ng kapulisan, kukonte, DOJ, kukonte, talagang wala akong nangyari. Kaya nga nakapasok yung ICC eh. Kasi kung ginawa sana ni na Secretary Aguirre, yung mga hepe ng kapulisan na inimbestigahan lahat yung mga nakita nating nandyan na lang sa kalye na pinagpapatay o kaya linalagyan pa ng kung ano-anong mga labels. Diba yung pattern? Kung ginawa lang nila na inimbestigahan yan, tapos kinasuhan yung pinagsususpetsyahan o yung umaming na nakapatay, tapos dumaan sa proseso sa korte, hindi sana nakapasok ang ICC. And in fairness naman, Attorney at Darlene, sa ICC, ginagawa lang din nila yung trabaho nila kasi nakatanggap sila ng mga reklamo mula dito nga sa Pilipinas. Tama ho. Di ho ba, pati yung mga dating GDS, nandun na eh. Nagsalita na sila. Di ba? Dito sa Pilipinas, nagsalita mga yan noon eh. Nakinig ba ang DOJ? Nakinig ba ang NBI? Nakinig ba ang kapulisan? Inimbestigahan ba yung kanilang sinasabi? Wala ho eh. Bakit? Dahil nga, may usapan sa kanila, yung kanilang pangulo, ang instruction, hadlangan yan. So, yun ho ang katotohanan, ang realidad na pangyayari. At hindi ho pwede sabihin hindi nangyari yan eh. Kasi statistics, yung ating track record at ang realidad sa ating bansa, kasama na rin yung mga prosecutors, kapulisan at hukom natin hanggang sa Supreme Court, tignan ho natin, wala akong nangyari eh. That's a reality. You cannot erase that. Statistics ho yan, hindi na opinion. Kaya, yun ho, pumasok yung ICC. Ayan. Ito, Attorney, samantalahin ko na rin, Darlene, kasi talagang maganda itong usapan natin para nalilinaw yung mga hindi natin naiintindihan. Itong term na co-perpetrator versus co-accused and co-conspirator. Ano po ba ito, Attorney? Yung pagkakaiba. Egon, yung pagkakaiba nitong mga terms na ito? Yung co-perpetrator, kasi ngayon, base dun sa mga testimonya, dokumento, pag-aamin, at kung ano-ano pa. At base na rin dun sa sinabit naman ng akusadong President Duterte na ebidensya, tinimbang na ngayon yan ng pre-trial chambers. At sinabi ng 3 huwes, ito si Rodrigo Duterte, akusado ito. Pero meron pa itong 8 na ito na co-perpetrators. So, kung gagalaw yung prosecutor
at makumbinsin na yung pre-trial judge that there is enough evidence to indict them or akusahan sila, yun ho ang mangyayari. At i-evaluate naman yan yung pag-aakusa sa kanila, i-evaluate yan ng korte, at kung sa tingin nila may basehan para mag-issue ng warrant of arrest, saka sila mag-i-issue ng warrant of arrest na maaring ipatupad naman ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Sa sitwasyon po ngayon, Attorney Ego, no, na may jurisdiction po ba ang ICC kaagad sa mga co-perpetrator? Or di po ba international court steps in only when domestic systems fail to act? Kasi nga yung sistema naman natin, di ba? Sabi mo nga, Albert, kanina, gumagana pa naman yung ating justice system dito po sa ating bansa, Attorney. Well, totoo naman na under the Rome Statute and international law, yung papasok lang yan kung the state or the government is unable or unwilling na usigin at panagutin yung mga nagkasala. Kung titignan ho natin, yung nabanggit ko kanina na track record, the government has been unable and unwilling. Ayun yung malinaw doon. Dahil kahit dito sa bagong administrasyon, a few years after nakaupo sila, sabi mismo ni Secretary Boying Remulla, DOJ Secretary, ang labo nung nangyari noon, walang report, binala nila yung mga ebidensya sa kapulisan malaman. Ay, sinabi niya yan officially in public. So hanggang ngayon, tingnan natin, merong gumalaw na, nakakayanan ba ng ating kapulisan na hanapin at usigin mga yan? Hindi, kasi yung iba nandyan pa, di ba? Kung maalala natin, yung mga aktibong, mga middle-level officials doon sa mga drug operations, kung maraming napapatay, napopromote pa sila. Meron pang aligasyon na may premyohan dyan. So, ito, hindi na natin din ma-erase yan. So, talagang at that time, unable and unwilling. Up to this time, wala pa rin ho eh. Yung mga nakabinbin sa korte, anong nangyayari? Mas mabilis pa na may gumagalaw na dun sa ICC kesa sa ating sariling korte. Di ho ba? At saka, ang malaking kaibahan din, yung ICC, ang proceeding sila, pag natapos i-redact lang nila yung mga sensitibong pangalan, pinapublicize nila, pinopost nila sa website. Nakikita natin ang progress. Kami mga abogado, nababasa namin. At doon, malinaw, nakukumbinsi ka doon sa mga ebidensya at mga paratang at mga sagot ng mga masasangkot. So, yung kahinaan, failure of our justice system, kapulisan, NBI, DOJ, at kasama din yung mga korte natin all the way up to the Supreme Court, super bagal at naintindihan natin yung mga makapangyarihan hanggang ngayon, di ba? Na gusto nila, dito sa Pilipinas yan, wag na doon. Bakit? Kasi doon sa ICC, hindi nila kayang impluwensyahan. Dito sa Pilipinas, alam nila at nagawa na siguro nila. Pwede mong impluwensyahan, takutin o bilhin ang mga players in the justice system, mga investigador, yung mga prosecutor, mga juez, and the justices. Yun ang makikita natin na practical rason kung bakit gusto nilang ibalik dito sa Pilipinas. Pero doon ho naman sa mga mahihirap na pamilya, kapwa Pilipino natin yan, na namatayan. Ilang taon ho sila na naghintay ng katarungan sa Pilipinas. Complain ng complain, walang nangyari. Hindi natin sila ho masisisi na mas gusto nila doon sa ICC kasi may nangyayari doon. Yes. Well, ito nga, attorney, yung ito old argument na to, lalo ng mga Duterte diehard supporters na hindi naman na tayo miyembro ng Rome Statute. Bakit may jurisdiction pa ba itong ICC? At although maila pa dito yung Marcos administration, attorney, na mag-rejoin, would you recommend na maging member ulit po tayo ng Rome Statute? At ano po bang advantages nito para sa inyo na magpa-member po ulit ang Pilipinas? Una, maganda na palagi nating linilinaw kahit dun sa mga Duterte diehards na pakibasa lang ho yung mga desisyon ng Supreme Court. Diba? At yung Supreme Court, hindi nyo na ho pwedeng questionin yan kasi every now and then, pabor sa nakaraang administrasyon ang kanilang mga desisyon. Diba? Idol nila yan. Pati ang Supreme Court, sa napakaraming desisyon,
kinikilala yung ICC, yung Crimes Against Humanity, at saka yung residual jurisdiction ng ICC Ayun. dun sa mga krimen nagawa na. So, During the time na member pa tayo. Member pa tayo. Oo. tama. Pangalawa, kahit hindi na ho tayo member, meron tayo sa konstitusyon na ina-adapt ng ating konstitusyon, Article 2, Section 2, yung policies, na yung general accepted principles of International law. Ayun. part of the law of the land. So, ano yung Crimes Against Humanity? Ano yung ICC? Ano na ho yan naging general accepted principles of international law na yan. Ayun. Pangalawa, meron din ho tayong treaty obligation dun sa Interpol Treaty. Part of the law of the land din ho yan, na kung merong request to the United Nations, kasi ang secretariat ho ng Interpol, yung bang asosasyon ng lahat ng kapulisan ng lahat ng nasa United Nations, pag dumaan sa proseso, in-evaluate nila na ito hindi military, hindi religious, hindi political, at hindi pang-aapilang, at merong kaso warrant of arrest, at dinulog sa local police, obligasyon nating tulungan sila. So, treaty obligation yan, kasama din sa batas ng Pilipinas. Pangatlo, meron ho tayong sariling local law. Yung 2009 pa yan, ang may akda niyan si Senator Bidyang Defensor Santiago. Yun hong batas laban sa crimes against humanity. At ang linaw ho doon na kung merong kaso ng crimes against humanity at meron na nag-iimbestiga na international court o nag-issue ng international court ng warrant, ang option ng gobyerno is maaari nating isurrender doon. Ayun. So, rules-based talaga ito eh. Walang nakalagay dyan na dadaan sa korte. Okay. Kaya walang nakalagay dyan na dapat nilitisin sa Pilipinas. Sarili nating batas yun ho. So hindi natin sasabing surrender ng sovereignty. Parang emotional disinformation yung ginagawa ng iba kasi eh. Ayun. Malinaw. Attorney, sa February 23, magaganap na po yung confirmation of charges o yung pagpapasya ng mga hurado kung may matibay ba na ebidensya para magpatuloy po yung trial dito po sa kinakaharap na kaso ni dati Pangulo Rodrigo Duterte. At si PRRD ay nagpadala po ng liham na humihiling na hindi po siya dumalo doon po sa confirmation of charges. Ano pong mangyayari, Attorney, kung sakaling hindi haharap ang dating Pangulo doon po sa confirmation of charges? Tuloy ho naman. Kung yan, if that is an attempt to delay, ginagawa natin yan sa Pilipinas eh. Kami mga abogado, kukunwaring hindi siya pwede kasi nga dito sa Pilipinas, sa arraignment, kailangan nandun ka. Doon hindi ho eh. Kung hindi mo gusto, hindi mo kaya, edi yung abogado mo, so tuloy ho, yan hindi mabibigay. Sa tingin ko, yung ploy na gano'n, para lang pakita, di ba sabi niya, I am frail, I am old, mga ganyan. Hindi mo naman maloloko yung ICC kasi meron naman silang mga doktor doon. At ang ginawa pa nila, para walang bias, kumuha sila ng 3 private doctors sa labas. Sine-check ang kalagayan ng presidente. At malusog naman siya at yung kanyang pag-iisip, okay pa eh. So, hindi ko alam kung bakit ginawa nila yan. Pero wala akong bearing yun eh. Kasi alam na nila na fit to stand for trial siya. At siguro kaya hindi po niya ginawa yan kasi part of the information campaign din nila, yun ang kanilang pinapublish ngayon, yung kanyang sinulat na statement tungkol sa Pilipinas at meron pang panghuling kataga sa Bisaya. No? Opo. Kasi kung nandun ka, hindi ka magsasalita, makikinig ka lang. So at least ngayon, kung may dokumento na ganyan, parang yun ang kanyang siguro gustong humingi ng awa o kaya ng pag-unawa o kaya simpatya either sa mga kwes o sa sambayan ng Pilipino. Doon sa mga kwes, mahirap na yan kasi sila pang nagdidesisyon base sa expert opinion at saka doon sa nakikitin ng ebidensya. Maaari dito sa Pilipinas, gagawing propaganda yan. But in the ICC, nakita naman natin na mahusay ang kanilang pamamalakad at wala silang kinikilingan. Kahit rally tayo ng rally yan, kahit anong mga propaganda ginagawa natin, kahit anong resolusyon ginagawa dito, tuloy pa rin yung paghahanap ng katotohanan at pagbibigay ng justisya. Ito, attorney, samantalahin ko na rin pong matanong sa inyo itong issue na ito at actually pumutok mainit din to. Nung nakaraan, ang maagang pag-anunsyo
ni Vice President Sara Duterte na kanyang 2028 presidential bid. Ano po sa tingin ho ninyo ito, attorney? Ito ba ay political strategy o simply political plans lang ng pangalawang Pangulo? Privilege naman ho niya yan. At hindi naman bago yan. Kasi kung matandaan natin, bago pa ng 2022 election, gusto na niyang maging presidente. So yung kanyang pagnanais na maging Pangulo, lumang istorya na yan. Alam na natin lahat yan. So, ang ano lang siguro titingnan. So, natural lang na aasahan mo na magdideklara. Yung mga timing lang siguro ngayon ang pwede nating makonekte. Kaya, Connect, no? yung timing, maaari din siguro na magdeklara siya ngayon para yung yung naka-file na impeachment sa House. Yun yung sinasabi ng iba, attorney. Mga congressman at hindi sila boboto dito. Correct. Pwede rin ang sabihin niya na sa mula ngayon dahil kandidato na ako, lahat ng ginagawa niyo political persecution lamang. Yan yung naisip nila. Yes. Pero ang problema niya, kung titingnan ho natin ang kasaysayan ng ating politiko, no? Yung mga naunang nagdedeklara, talagang babakbakan ng lahat yan. Character assassination. Oo, hindi lang ho, lahat ng baho mo ilalabas nila. Yes. Diba? At maraming gusto magpresidente sa Pilipinas, tahimik lang yung iba, nagta-timing lang. So, that's one. Pangalawa, sasabihin ng taong bayan ngayon, sinasweldohan ka naming Vice President, wala kang ginagawa, kundi namumuliti ka na lang. Parang taong bayan ngayon, nagsifinance ang kanyang kampanya. Si Vice President siya So yan din ho. At saka, siyempre ngayon, maaga na yung maaaring lalaban sa kanya, makakapagplano naman sila. So those are the possible countries taking a political risk. At the same time, calculated effort din yan. Siguro para i-blunt yung impeachment one, para i-deflect lahat ng criticism sa kanya. Ang problema ko kasi niya, may mga ebidensya Kumbaga may resibo, may mga pag-aamin, may affidavit, may public na ginawa, nakitang-kita. So, hindi na basta-basta maging effective yon. So, nasa mga hukom na natin, pag-impeachment ho kasi ang prosecutor, mga politiko, ang mga hukom, politiko pa din. So, hindi natin matatanggal na they will do political calculation. But on the other hand, Attorney Ego, no, sa kabila po ng lahat ng issue, mga kontrobersiya na kinakaharap po ni BP Sara, matindi pa rin po yung inaani po niyang suporta kung pagbabasihan po natin yung mga lumalabas na survey. O ano po sa tingin ninyo, Attorney, yung dahilan kung bakit meron pa rin pong marami pa rin ang sumusuporta po sa pangalawang Pangulo? Well, expected din yan. Meron ho talagang mga loyalist sinumang political dynasty. Kaya may loyalist si Erap noon, may loyalist si Marcos, may loyalist ang mga Duterte, yung Cory Magic, meron ho yan. Pangalawa, natatalo yung traditional media ng mga trolls at sa mga vloggers. Yan, sa pa yan. So yun ang pag-ingatan nyo kasi kung minsan wala nang ethics yan Kahit kasi sinungalingan lang, basta may magla-like yan, ilalabas nila. So it feeds upon itself. So, but kung titingnan ho natin, statistics lang walang one ito. Mayroong ibang mga nag-attempt na maging presidente na mas mataas ang rating nila nung nag-declare sila. Ang pinaka-recent si Vice President Binay. Correct. Maagang nag-announce. Popular sa noon correct. Parang sigurado na. Tingnan nyo ho ang nangyari sa kanya. Correct. Kumbaga ang issue lang sa kanya noon yung corruption, yung mga bahay niya, yung Makati. Sa Makati. Pero dinakbakan siya. Hamak na mas maraming kontrobersiya kay Vice President Sara ngayon. So, we don't know how it will play out. Nagbago na ba ang kaisipan ng taong bayan o hindi? Yung corruption kasi mas 98% ng Pilipino galit na sa corruption. Correct. So, mas matindi ngayon ang galit ng taong bayan. Para bang pinag-aawayan na lang. Sino ba mas corrupt sa ating dalawa? Hindi ba? Pero ang problema niya, si BBM, hindi na siya tatakbo kung may tatakbo sa kanya, laban sa kanya na walang bahid ng korupsyon,
edi medyo malaking malaking obstacle sa kanyang ambisyon. Pero attorney, what if yun nga, sabi nyo kung may tatakbo na mas halimbawa to hindi mo lang bahid korupsyon pero i-endorso siya ni PBBM. Ano ba yun? Makaka-apekto ba yun, attorney? Kasi even PBBM, isa sa mga survey, mababa ang kanyang mga nakukuhang ratings. Well, kung halimbawa, wala kang bahid ng corruption, capable ka naman, you will carry yourself. Pero ang importansya ng sitting president's endorsement, yung resources ng gobyerno. Kasi habang nangangampanya ka, yung presidente, siya pa rin ang presidente, yung nag-endorso sa'yo. So, pwede makagalaw yan. Correct. Every time gumagalaw yan, pero ng gobyerno ang gagamitin niya. Hindi naman campaign funds. Diba? At saka yung pwede rin pagalawin lahat ng mga ahensya ng gobyerno para panagutin yung mga corrupt na hindi kagaya ng kanyang kandidato. So, these are all the possibilities, di ho ba? The sitting president has command of the whole government bureaucracy, resources, at saka yung stature. Pag nagsalita siya, kino-cover nyo yan, nalalaman natin. So, yun ang mas malaking advantage tulong kung sakasakaling mag-endorso ang sitting president. Okay. Eto, may mga naglulutangan na po kasi yung tandem-tandem, attorney. Isa na dyan nga yung Sara Aimee at Lene Risa. Ano po sa tingin nyo, may chance ba sa fearless forecast lang po ninyo, attorney? May chance ba na magkakaroon ng tinatawag na girl power ang 2028 presidential and vice presidential elections? Alam niyo ko yung girl power, nagkaroon na tayo niyan si Tita Cory, si GMA, di ba? Yeah, oo. Si VP Sara. Yung hindi na bago yan, yung bang aasa tayo na dahil babae mas maganda. Alam na natin na hindi automatic yan. Ito ho, napakaraming pwedeng mangyayari. And in politics, a few months is an eternity. Pwede magbago. So ako, hindi binababayaan na lang sana natin yan. Ang nakakalungkot to, ako'y nalulungkot sapagkat this early, nalilihis ng usapan. Yun, sa eleksyon. Sino ba yung nagnakaw, magkano ninakaw nila, panagutin ba natin sa... Nawala na ho yun Isa rin ho yan siguro na dahiya para yung mga mas mahalagang issue at pananagutan ma-overcome o kaya ma-overshadow ng politikahan na lang na walang katapusan para makalusot lahat yung mga mandarabo. Ayan, yung sanang iwasan natin. Yung nabubudol-budol na naman tayo. Correct. Totoo yan. Yung ninakaw sa atin, wala pang babalik, wala pang nakukulong, wala pang nahusgahan. Lahat na naman yan, mga investigador, kapulisan, mga prosecutor, mga judges, justices, maghihintay na naman sa susunod na halalan. Kawawa naman ang ating bansa. Kawawa lalo na yung mahihirap. Ayan, maraming salamat, Attorney Egon, sa pagsama po sa amin ngayong umaga po na ito. Bago po namin kayo bitawan, baka mayroon pa po kayong pahabol na mensahe po sa publiko. Maraming salamat sa inyo at tinatalakay niyo yung mga issue ito. Naglilinaw ho lang tayo at saka palagi ho tayong mapanuri sa mga nangyayari at ginagawa at sinasabi ng sino-sino. Apo, maraming salamat, Attorney Egon Cayosa, political analyst and law expert. Ayan, sana maraming isipan ngayon, Darlene, ang marami tayong natutunan dito po sa ating talakayan. Huwag natin tignan yung issue na purely politics kasi totoo nga naman, rules-based Darlene. Kahit sinong abogado ang tanungin mo, magbabase sa batas. Correct. Pag may rule, hindi mo pwedeng sabihin na, politika yan. Pinupolitika nyo lang kasi. Kaya ini-insist ninyo na dapat may karapatan o jurisdiction yung ICC. Yun yung sinabi. Batas mismo ng Pilipinas na, natin, di ba, na nagbibigay ng, kumbaga... guide. In solidarity sa international laws, di ba? Or in, kumbaga, support okay, mga international laws. Yun, dun din sa isa pang sinabi ni Attorney Ego, na tayo, na taong bayan, mga Pilipino, huwag tayong nalilihis, di ba? Sa ano bang issue na ating pong dapat tutukan ngayon? Kasi nga, etong mga ingay sa politika, parang natatabunan na yung totoong issue ng ng flood control, Correct. ng mga corrupt na politician, yung mga dapat mapanagot,
dito po sa issue ng anomalya, dapat doon tayo nakafocus doon sa totoong issue, mga kanyusik. Kaya kami dito sa 774, hindi ho kami magsasawang mag-interview ng mga tulad kay Attorney Ego na balanse at talagang may Darlene, yung may resibo. Correct. Yung paglilinaw. Kasi yun nga, yun nasagot yung tanong doon Ano yung mga kaso na final during the PRRD time? Ang dami naman pala. Oo. Kaso nga lang, naging, kumbaga, ewan ko kung tama yung term ko, naging selective lang doon sa mga na-file na cases. Kaya, nasama si DOJ Secretary Vitaliano Aguirre. Kasi ang argument niya, wala akong alam kung mayroon mang EJK na sinasabi na yan, na hindi ako kasali dyan. Hindi galing sa kanya yung data. Oo. Galing yan sa mga na-file Correct. sa Supreme Court. Ibig sabihin, kaya siya napasama, At si DOJ. inupuan niya. Hindi niya pinansin yung ilang mga libo-libong kaso ng EJK di umano dito po sa ating bansa. Kaya siya dapabilang din doon sa mga co-perpetrator ng crimes against humanity, di ba? Kasi tama nga naman, yung sabi din kanina na Attorney Ego na yung iba, ilang taon na naghihintay ng hostisya, hindi yung babagal, hindi umuusad. Ngayon nagkaroon ng pagkakataon din itong mga pamilya ng mga biktima ng EJK. May nakikinig sa kanila. Hindi natin sinasantabi, ini-invalidate yung kanilang nararamdaman. Kasi totoo nga namang may mga ganung kaso noon in fairness din naman doon hindi rin naman monitor ni Presidente Digong kung anong ginagawa ng mga tao sa baba. Maaaring yung iba diyan umabuso din, di ba? At lumagpas Sa kanilang responsibilidad at Correct. limitasyon.